Number one news, ito, ang ina-admit po, wala naman po namang sinasabi na hindi po nakapagtrabaho noon si Franco Mabanta sa Marcoses. Common knowledge po namin ito noon, noong 2017 at 2018. Kami po na nasa social media, alam po na kinuha po siya ni PBBM, hindi pa po siya presidente noon. Private citizen po si PBBM noong mga panahon na kinuha niya itong si Franco Mabanta bilang kanyang social media director. At alam din po namin na instrumental po itong si Franco Mabanta doon sa pagsa-start ng vlog ni PBBM. Sa mga sumusubaybay po sa kanya, kahit noon pa nga, noong mga 2018 siya, sila po yung nagsimula. Siya. Kasi siya po yung social media head. Noong mga panahon na yun, hindi pa po presidente si PBBM noon. Hindi na po siya noon senador. So, hindi po ito tinago. Hindi po ito tinatago na katotohanan na naging empleyado. Naging empleyado ng mga Marcos itong si Mabanta. Pero kailan po yan nangyari? 2018, 2017, 2018. Ano nang year na po ngayon? 2026 na po ngayon. Matagal na po silang naghiwalay ng landas. Matagal na po. At hindi na po siya, si Franco Mabanta, hindi na po siya yung tipong makakabalik pa na maging makatrabaho or magtrabaho sa mga Marcos. Hindi na po yan. Meron pong ginawa si Franco Mabanta, kaya po siya ay pinakawalan, ni-let go ng mga Marcoses. At hindi na po si Franco Mabanta makakabalik sa empleyo or maging associate or ma-associate sa mga Marcos ever again. Hindi na po yan kukunin. So, yun. Hindi. Hindi na talaga siya tinuring. Totoo po yung sinasabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na hindi na po tinuturing kaibigan ni PBBM si Franco Mabanta. Kasi nga po meron po siyang ginawang hindi maganda, kaya po siya ay naalis po sa kanilang empleyo. Ganun lang po yun. So, dapat close na po yung case. At para malaman niyo kung saan lumilinya ang si Franco Mabanta at ang kanyang Peanut Gallery Media Network, basahin lang po ninyo yung mga post nila sa kanilang Facebook page at malalaman po ninyo kung saan po sila patungo ng naratibo. Basahin nyo lang yung page nila. Kung nandun pa. You will realize kung saan sila naglilin. And sa Duterte narrative sila naglilin. So next tayo. Next. Tapos na po yan ang issue Si Franco Mabanta. Next. Nako, ito na naman po tayo. Sabi ni John Vic, John Vic, sure ka na nito? Sure ka na ba nito? DILG Secretary John, sure ka na naman? Can you avoid you doing like this na teaser? Baka na naman maging sasabihin mo na naman na ay sayang hindi namin na huli si Atong Ang. Sabi po ni John Vic Remulla, bago lang po, ngayong araw lang po ito lumabas, May 8, 2026, kanina lang po lumabas ito, sabi niya ni SILG, John Vic Remulla, na meron daw bahay si Saldico sa Camp Elysee, sa Paris, France. Camp Elysee, na 10-bedroom na malapit sa Christian Dior. Probably worth maybe $200 million or euros yung isang bahay na ganon. Ganon. Ano hinihintay nyo?
Anong hinihintay mo? Ano, John V, puntahan mo na doon. Makipag-coordinate ka na doon sa French government. Hanapin mo yung ano mo, counterpart mo. Oh, sana hindi mo, personally po ha, personally, sana hindi ito nilabas na information ni John Vic Remulla, yung sinasabi niya saan yung bandang bahay ni ni Saldico doon sa Paris, France. Ngayon, alam na ng mga tao at alam na din ni Saldico na tinitingnan mo yung bahay niya dyan kung totoo man yan o hindi. Oh. Ano ba? Dapat sana kung maglalabas kayo ng statement na mga ganito, yung target ninyo, yung subject ninyo, yan si Saldico, dapat nasikop na nyo bago kayo magre-release ng mga statement na ganito. Ngayon, ito na naman, kung pupuntahan nyo doon, tapos sasabihin mo na naman, John Vic, ay, nasalisihan kami, hindi na namin siya naabutan. Huwag ka pasaway, John Vic, ha? Huwag pasaway. Hindi na dadala ng kakyutan at kagapuhan mo yung mga sablay mo. Promise. Oo, we will admit na gwapo ka. Oo. Mas gwapo ka sa mga kapatid mo. Oo. Pero yung yung kagwapuhan mo, hindi yan nag-ano sa sablay, hindi nasasalba yung ng mga sablay mo, yung kagapuhan mo ng mga sablay mo. Dapat kagaya, ito ha, ito. Sige, kukumpara kita. Kukumpara kita kay dating SILG Benhur Abalos. Yung si Abalos, kahit yung nagpapapogi, alam natin nagpapapogi yun si Benhur. Pero at least siya, kung magpapapogi siya, nandun na sa tabi niya. Nandun na sa tabi niya yung subject niya. Ipipresenta na niya yung tao na target ng operasyon, ng subject ng warrant, ng operasyon. Nandun na sa tabi niya, pinipresenta niya na sa media. Nandun na yung tao na hinuli na. Ganon, John Vic. Ganon ka dapat mag-announce. Hindi ganyan. Binibigyan mo ng pagkakataon to na mag-escape mo na naman. Paano yan? Ewan ko, nag-high blood ako sa'yo, John Vic. Sige, next. Next. Alam po natin ngayon na ngayon po ay si Presidente, si PBBM po at ang kanyang may bahay si First Lady Lisa Marcos ay nasa Cebu po ngayon. Kahapon pa po sila nandoon. Kasi sila po ay nag-host ngayon sa ASEAN, 48 ASEAN Summit. Dumating na po doon yung mga world leaders na mga nandito sa ating rehiyon ng ASEAN. At nandun si PBBM at si First Lady at nandun din ang kanilang anak, ang panganay nilang anak na si Presidential Son and Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos at si Ma'am Irene, Presidential Sister. Nandun po sila kasama po ang first couple. Nasaan si Manang Amy? Wala. Hindi makakalapit niya si Manang Amy. Alam niyo na kung bakit. Kahit kagagaling lang sa Cebu ni Manang Amy last week, nasa Cebu si Manang Amy last week, di ba? Nare-remember ninyo, sinasabihan nga niya yung media doon, mga reporters doon, nung in-interview siya na hindi totoo na patay na yung kanyang kapatid or hindi totoo na clone si PBBM. Pero may sakit daw, tapos sinabi niya doon sa interview na in and out daw sa ospital yung kanyang kapatid na hindi niya nakikita for a year. 1 year na daw, sabi ni Manang Amy, 1 year na daw sila hindi nakikita ng kanyang ading.
Pero si PBBM ang sinabi, almost 3 years na sila hindi nagkakausap ng kanyang kapatid, ng kanyang ate. Manang, nakakalimot ka na? Yan na yung nakakalimot ka na? Yan na ba yung senyalis ng pagkatanda, yung mga makalimutin? Oh. In and out sa ospital, sure ka man ng Amy? Busy-busy po ngayon si PBBM. Meron po madami po ako nare-receive na mga video at mga video footage. Kung kayo po ay interesado makita behind the scenes, yung mga hindi po ninyo nakikita na mga video clips sa mainstream media, pumunta lang kayo, bumisita lang kayo doon sa Political Labandera 4.0 na page. Ilalagay ko po doon sa Reels. Draw na Reels. Walang mga halo-halo. Tinatagpi-tagpi ko kasi mahaba po. So yung mga highlight lang po, yun lang po yung nilalagay ko doon. At makikita nyo yun. Mamaya-maya, pagkatapos nito, yun na yung tatrabaho ko. So next, nandun po ngayon ang first couple at busy-busy nga po nagiging nagho-host sa ASEAN. So sunod natin na kwento. Hala, wait. Chris, nag-lag ako, Chris. Hello? Okay na ko? Okay na, sorry. May nagkaroon lang po ng konting aberya ang aking internet. O hindi naman. So sabi po ni Lorna Kapunan, lumabas po to kanina, sabi po ni Lorna Kapunan, kung manalo daw si Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, tayo po ang may kasalanan. Alam po natin na hindi po fan si Attorney Lorna Kapunan ni Vice President Sara Duterte. Isa po siya sa pinaka-vocal. Ito pong si Attorney Kapunan, isa po siya sa mga vocal ng mga abogado na pino-point out yung medyo may saltik, may katupakan, may kapagkabaliw ng Vice Presidente ngayon. Isa po yan siya si Attorney Lorna Kapunan na dire-diretso sasabihin sa publiko at during sa interviews na merong kuliling ang Vice Presidente natin ngayon. Na parehas din niya na abogada. Pero nagdududa siya sa kapasidad ni Sara Duterte sa pag-iisip. At sa amin na nag-oobserba kay Sara Duterte, since nag-start ng kanyang vice presidency, yun po, meron nga, kung hindi po niya nakikita, medyo magdududa po ako sa inyong mental comprehension. Doon po sa nagpo-follow sa aking page, sa TPL4, The Political Labandera sa Facebook, gumawa po ako ng series doon. Nasa kaninang umaga, yun yung ginagawa ko kaninang umaga, yung pinopost ko po, kung pagising ko, nagpo-post po ako ng isang video clip kung saan nagpapakita ang medyo napaka questionable behavior ng Vice Presidente ng Pilipinas ngayon. At kaninang umaga, pinost ko na nga po yung part 10. Part 10 na po ako kaninang umaga sa aking mga reels sa nagpapakita sa mga questionable na behavior pattern ng Vice Presidente ngayon. So, yun, kung gusto nyo makita yung part 10, pumunta lang po kayo doon. Tapos mag-scroll down kayo, hanapin po ninyo yung iba pang mga parts. Yun po pinangalanan ko na series, yun po ay series na pinangalanan ko na buang. Kung Bisaya kayo, malalaman nyo anong ibig sabihin ng buang. So kung interesado kayo, punta lang kayo dyan sa page, hanapin ninyo, scroll down nyo hanggang
Part 10 ako kanina morning ha. Hanapin po nyo yung part 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nandun. So yun. Ako, sasangayon ako kaya Attorney Kapunan sa sinabi na niya to. Na kung manalo si Sara Duterte, kung hindi siya ma-impeach sa Senado, sa impeachment trial niya, tapos tumakbo at manalo siya pagka-presidente sa 2028, kasalanan talaga natin. Kagaya ng kasalanan ng mga bumoto kay Robin Padilla bilang senador. Kasalanan din yun po ng mga bumoto sa kanya. Ako po, hindi ko kasalanan. Kasi hindi po ako bumoto kay Robin Padilla. Hindi ko kargo kundi konsyensya si Robin na bobo. So itong si Sara, kung yung mga boboto sa kay Sara, worst case scenario sa 2028, kasalanan po. Kasi sa ngayon pa lang po, sa mga nakikita po natin na ang ingay-ingay po ngayon ng Vice Presidente doon sa Dahig. Na namumugaga po yung news feeds ko sa kanyang sa mga kanyang mga interview doon sa Dahig. 3 araw na po. 3 araw na siya doon. Laging lumalabas sa mga news feed. Notably ang Daily Tribune. 'Yon. Gustong-gusto siya i-feature yung kanyang mga pinagsasasabi. Isa na doon yung sinabi po niya na hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. Diyos ko po. Tinanong siya, ang Vice Presidente, tinanong kung totoo ba yung kwento-kwento na meron siyang tinapunan ng laptop. At ito po nga si Attorney Lorna Kapunan ay isa sa mga nakarinig noon na yung kwento na yon na si Vice President Sara Duterte ay nanghagis ng laptop sa isang sa kanyang mga staff bago siya lumipad sa the Netherlands. So ang tinanong po siya si Vice President doon ng isang vlogger kung totoo ba yung kinakuwento. Ang sagot po ng Vice Presidente natin sa question na yes or no lang yung answer, ang sagot po niya ay hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. 47 years old na po ang Vice Presidente, magpo-48 na po yan siya ngayong patapos ng buwan ng Mayo. Birthday po ni Sara Duterte ngayong Mayo, mga 30 or 30 or 31, nandyan lang po sa 2 araw na yan, magpo-48 years old na po ang Vice Presidente, pero hindi pa pala siya marunong gumamit ng laptop. Kasi hindi daw siya marunong gumamit ng computer. Paano ka naging abogado? Kung hindi ka marunong gumamit ng computer or laptop, pati basic lang na Word, di ka marunong. Gumagamit lang po daw po si Vice Presidente ng laptop dahil sa Zoom. Sa Zoom meeting kasi maganda daw pag yung Zoom, yung camera. At inaasa niya, my God, inaasa niya sa kanyang staff ang pagsiset up ng kanyang gadgets. Tapos gusto niya maging presidente ng Pilipinas, hindi man lamang siya marunong gumamit ng laptop. Maniniwala kayo doon? So, paano siya naging abogado? Paano siya nakapasa sa bar at nakakuha ng pinagyayabang niya na 80 percentile na grado sa bar exam noong 2005? Kung hindi pala siya marunong gumamit ng computer at inaasa niya sa ibang tao, yun yung kanyang di ba, inaasa niya. Sinabi na din po niya yan sa isang speech nung siya po ay ang kawani ng Department of Education. Sinabi po niya sa isang speech na wala siyang kaalam-alam bilang pagiging educator kasi hindi daw niya linya.
So inaasa niya doon sa kanyang mga tao kung ano ang pagpapalakad sa DepEd. So ano to, wala bang ginagawa si Sara Duterte? Hindi siya maasahan? Hindi siya maaasahan si Sara sa mga bagay-bagay, yung mga simpleng lang. Simple, pag-on ng computer, Sharon naman, hindi ba yung alam? Pag-on ng computer, pagta-type sa Word, paggawa ng speech, hindi niya alam kung paano yun. Hindi ako maniwala. Sinungaling. So kung ganun po, kung no joke na yan, ibig sabihin, yung gumawa sa kanya, yung mga nag-take ng exam sa kanya, sa kolehiyo, yung gumagawa ng kanyang mga thesis, yung gumawa ng thesis niya, yung gumawa ng reports niya, yung gumawa ng mga kailangan niya mga gagawin na project nung siya po ay nasa kolehiyo at saka nasa School of Law, inasa niya sa ibang tao kasi hindi siya marunong gumamit ng computer. This is year 2000 na po. Meron na pong computer niyan. Kaya hindi pa laptop, pero meron nga desktop computer. Meron mga panahon na yan, 2005. 2005, nung pumasok na po tayo sa millennium. Nung lumagpas na po sa year 2000, grabe po yung ang up ng technology niyan, mga panahon na yan. Kahit nga po nung ako high school, meron na pong desktop. Tapos sasabihin ni Vice President Sara Duterte ngayong panahon ng 2026 ay hindi pa rin siya marunong gumamit ng laptop. Tapos gusto niya maging presidente. Gusto ba ninyo magkaroon ng presidente na illiterate sa computer use, basic computer use, illiterate. Tapos gusto niya maging presidente. Tapos sasabihin niya, ay hindi naman, alam niyo naman na hindi ko plano maging presidente, ayaw ko maging presidente, hindi ko gusto maging presidente. Pero mga kaibigan, siya po yung kauna-unahang nag-announce noong February na siya po ay tatakbo sa 2028 presidential election. Yan ba yung hindi gusto maging presidente? Ikaw atat? Atat ka, Sara, maging presidente. Alam namin yon. Wag mo kaming gaslighting. Hindi na cute. No joke. Hindi ka na cute. So yan. Mag-isipan natin ha. Kung yan po si Sara Duterte maging presidente ng Pilipinas, kasalanan na natin yan. Para tayong kumuha ng martilyo at pinukol sa sarili nating ulo. Ganyan po si Sara Duterte. At yan pong klase ng kanyang klase ng politiko, si Sara Duterte, yan po ang klase ng politiko na nangongontrata ng mamamatay tao at nag-uutos pumatay ng tao. Ganyan po si Sara Duterte. Diba? No joke, no joke. Gusto ba ninyo yung tao na mamuno sa buong Pilipinas na hayagang nagsasabi na siya ay nangungontrata ng mga mamatay tao para pumatay kung siya po ay nag-uutos na patayin ang tao na yon? Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto ng mga Pilipino? Pag-isipan ninyo. Mas malala po ito kaysa sa papa niya. At titingnan natin kung si Sara Duterte ay naging presidente at ganyan siya, hayag-hayagan siya ng nangongontrata ng tao, mas yung EJK ng father niya na sinasabi lang nila ay pumapalo sa 20 to 30,000 na mga extrajudicial killings. Kay Sara Duterte na presidency, kung siya po naging presidente na hayag-hayagan na sinasabi sa publiko na nangungontrata ng mamamatay tao, more than siguro sa 30,000 na sinasabi na EJK victims ang mangyayari during Sara Duterte presidency.
massacre, genocide tayo niyan. Kasi yung leader nangungontrata ng mga killer. May kilalang killer. Maraming mga mamatay. Kakulango.